Gandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon po. Wala akong kausap. Gugutom naman yata. Nung magbigay po ng verses si Elder Romel, tatlo po yung verses na binigay niya. Ano po, hindi lang po Psalms 23 verse 6. Mayroon pong Psalms chapter 84 verse 4. Amen. And Psalms chapter 27 verse 4. Kaya po ang aking ginuhang verse ay nasa Psalms chapter 27, yung pong nabanggit ni Elder Benny. Ano po? Amen. At kanta rin po yan. Special number. Kaya ka Psalms, no? Basahin ko po ang Psalms chapter 27 verse 4 at niyo po akong sundan ng tahimik. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, "One thing I have desired of the Lord and seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty and to inquire of His temple." To behold the beauty of the Lord, to inquire in His temple, the temple of the Lord. Special number. Ang sabi po rito mga kapatid, one thing. Kaya nga po ang ating pong mensahe sa hapong ito ay pinabagatang unang bagay. One thing, isang bagay. One thing I have desired of the Lord. Sabi pong salita ng Panginoon mga kapatid, ay may isang bagay, yung pong Psalmist na kung saan ay dapat pong maging desire po natin mga kapatid. Nung ako po ay unang nagpastor ay sa Olongapo City, ano po. At ako po ay sobrang depressed nung time na yun. Napakahirap magpastor. Napakahirap ng buhay. Napakahirap na tawag dito. Medyo bata-bata pa tayo nung time na yun. At saka yung mga members napakatanda. Kaya nga po during that time kahit hindi pa okay pa yung mata ko, nagsasalamin ako ng walang grado para makitang mas matanda lang, ano po, mas pasture lang during that time. Pinapagaya. At talagang nag-depress po ako at ako'y nag-quit sa gawain ng Panginoon sa Olongapo City. Sabi ko sa asawa ko, mayroon na kaming 2 anak during that time. Nandun tayo sa Maynila. Sabi ko, para maging member na lang, upo na lang tayo. Masarap umupo, amen? Amen. Hindi yung mag-prepare ka the whole week, tapos ay tatayo ka sa Sunday, and then another naman, Wednesday naman, tapos Sunday na naman. Ang hirap nung gano'n. Sabi ko, upo na lang tayo. Maging member na lang tayo sa isang church. At yun nga po nangyari na nakikita kami ng isang church sa Manila, ito dito po sa Quezon City. Yung pastor ko po ay isang negosyante. At ang ganda ng sasakyan niya. Sino may sasakyan niya? Si Kaisel. Elder B, ang ganda ng sasakyan niya. Biyaya na dyan. Biyaya ni Lord. Amen. Nakita ko yung sasakyan niya. F-150. Ford F-150. Sabi ko, ang sarap palang magpastor. Magpastor na ako ulit. Sabi ko, naka F-150 ka kapag medyo nagkaroon ng wrong motive doon po sa Pero mayroong desire po. One thing, ang sabi po sa sala ng Panginoon, one thing have I desire. Bawat isa po sa atin mayroong desire, amen? Amen. Mayroong desire tayo. Pero kung titignan ho natin ang salita ng Panginoon, ang kalooban ng Panginoon, dapat nasa kalooban, nasa gitna ng kalooban ng Panginoon ang ating desire. Ang problema po, nung ako po ay pumunta doon po sa punto na kung saan
Sabi ko, upo na lang ako, pero hindi pa rin. Sabi sa akin, Brother Manny, pwede ka bang mag-preach dun sa ating mission sa Batangas, sa Lubu, Batangas? Ay ba'y, mag-preach na naman ako ulit. Hindi ho natin maiwanan talaga yung gawain ng Panginoon. And then, na dumating po yung panahon na kung saan ay ako po ay muling kinukonvict ng Panginoon na gumawa sa gawain. Ay napaka-obscure po ng location, Puga Island. At kung i-desire ko pa yung desire ko dati, hindi po pwedeng hindi mangyayari. Ano po? Eh wala akong doon, walang kalsada. Paano ko magkaroon ng F-150 sa walang kalsada? At ang ibinigay ng Panginoon ay sasakyan din. Amen? 4-wheel drive. 1 horsepower. Kasi yung aming sasakyan doon kabayo. Grabe ah. 1 horsepower. 1 horsepower. Tapos nakabili, mura lang ho kasi kabayo doon, napapalitan ng DVD. Ano yung DVD na portable, nilalagyan ng battery. Sabi nung isang doon na nag-atin, Pastor, please naman, nakikiusap pa na kuhanan mo ng DVD yung anak ko, ipapalit ko ng kabayo. So naging 2 kabayo ko, naging 2 horsepower. So what is the thing that King David desire that we must also desire? Ano ba yung yung aspiration ni King David, mga kapatid? Na dapat maging aspiration natin. Actually, hindi na-realize ni King David. Amen? Yung temple na sinasabi niya dito, no, it is in his desire. Pero po yung temple na itayo, patay na siya, si Solomon na ho, ng hari during that time, mga kapatid. Hindi na ho niya nadatnan. But it is his aspiration to be in the house of the Lord, in the temple of the Lord. Sabi niya, one thing I have desired of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord, and all the days of my life, and to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. As it is, if he should say, as long as I live, gladly live in the house of God. So, ang house of God before, tabernacle lang during that time Wala pa talagang templo na naitayo. Pero ang sabi ni David, dahil nga nasabi sa kanya ng Panginoon, it is not in your hands, in your bloody hands na kung saan may tatayo ang templo. Kundi sa iyong anak, si Solomon. Very bloody kasi ang kamay ni David. Marami siyang napatay ng mga kalaban, mga kapatid, at hindi pinahintulot, hindi tinakda ng Panginoon na may tayo ang templo sa pamamagitan ng kanya pong mga kamay. It is in the hands of Solomon, mga kapatid, na itayo ang templo. But it is his desire, as long as I live, I live in the house of God, be always near to Him. Kasi nga po ando doon yung glory ng Diyos Nasa tabernacle Ando doon sa tinatawag na pag-aalay ng mga handog sa ating Panginoon. And to be employed in hearing from Him. Dapat ganun din po yung desire natin, mga kapatid. Na yung sinabi niya sa Psalms 122 verse 1, alam niyo ba yung sinabi niya, mga kapatid? I was glad when they said unto me, let us go to the house of God. Bigay mo, nasa bahay pa lang, nagpupuri na si King David Amen. May expectation na siya. I was glad, sabi niya, when they said unto me, let us go to the house of the Lord.
yung kanyang sambayanan ay kanya pong makasama. Sila yung nagsasabi sa kanya. Siya po yung napakaligaya ng kanya pong puso during this time na ang nagsasabi ay ang kanyang sambayanan, let us go to the house of the Lord. Napakasaya ni David nung during that time na sinabi po ng kanya pong sangbahayan na let us go to the house of the Lord. Ang sabi po niya, there is one thing I have desired of the Lord. Ang parang niya sinasabi na be employed in hearing Him, praying for Him, praising for Him. Tayo po ay nakakarinig ng salita ng Panginoon. Actually, doon po sa 1 Timothy chapter 2, yung pong house of the Lord na binabanggit na ng Panginoon dito ay walang iba kundi ang simbahan ng Diyos, ang iglesia ng ating Panginoon. Sa 1 Timothy chapter 3 and verse 16, ang sabi po ni Apostol Pablo kay Timothy, but I tarry long that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. Sabi niya, kailangan malaman mo kung paano ka maging ang behavior mo, ang attitude mo inside the house of God. Why? Which is the church of the living God. This is the church of the living God. Ang sabi niya rito, the pillar and ground of the truth. The church is the depository of God's Word. Dito nang nakukuha natin yung prinsipyo, mga kapatid. Dito natin malalaman kung paano tayo mag-behave, ano ba yung ating pong posisyon, ano ba yung prinsipyo na ating titindigan. Amen. Ano ba yung magiging ano tayo sa ibang mga tao dito po sa salita ng Panginoon sa loob ng house of the Lord or the house of God, which is the church of the living God. Ang sabi niya rito, the pillar and ground of truth. Hindi lamang yun, mga kapatid. What is the desire of King David that every saints of God is fixed upon? Ang sabi rito, and if there be heaven upon earth, it is found in such works and enjoyment as this. Doon po sa tinatawag na house of God na ating po nakikita ngayon, the church of the living God. Kung mayroong mang heaven on earth, wala ho kayong pwedeng mapupuntahan kundi doon sa iglesia ng Panginoon. Amen? Amen. Wala hindi. Tawag dito, kaya nga po meron ho tayong instruction ng Panginoon sa Hebrews chapter 10 verse 25. Not forgetting the assembling of ourselves together. Hindi po tawag dito, nung time ng pandemic, okay lang yun, napapagbawalan tayo kasi. But during this time, okay na tayo maganda na yung panahon, wala nang pandemic, mga kapatid. Let us go to the house of God. Amen. This must be our desire. Amen. And seek after na tayo po ay pumunta sa tinatawag na tahanan ng ating pong Panginoon. So one thing may be well enough when it includes the beauty of the Lord. Wala ho tayong ibang mapupuntahan. Hindi ho nyo makikita yan, mga kapatid, yung beauty of the Lord doon po sa mga television, sa mga radyo, sa internet, mga kapatid. Sama-sama ho tayong sama-sama po natin titignan yung kagandahan ng ating pong Panginoon sa loob ng iglesia. We are unique, amen? Amen. Very unique sa lahat ng churches po dito po sa atin, sa Pilipinas. Very unique ang Primitive Baptist Church.
At yung uniqueness na yan it was brought out to us by the Word of God. At yan po ay ipinaunawa sa atin. Makikita po natin mga kapatid na yan ay magiging ikalalakas ng ating pong pananampalataya. Ikalalakas ng ating pong tinatawag na pananalig sa ating pong Panginoong Diyos. And the harmonious wholeness of the divine character, all good is there in due proportion and range. Sa loob po ng church. Okay, tingnan mo natin. Sabi niya, if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. Kita ho natin, dapat kung nasa loob tayo ng church, we must focus our mind, yung ating pong attention sa pakikinig at pakikinig ng salita ng ating pong Panginoon. Amen? Yan po yung dapat po natin makita sa tinatawag na loob ng tahanan ng ating pong Panginoon. The mystery o ship shrine of the place of unveiling, dito po tinatawag na the house of the Lord. Each service are replete with divine beauty. The God is the glory of the house. Kaya nga po, napupuri natin. Pastor, paano ba yung pagpupuri sa Panginoon? Kasi minsan, yung ibang mga members, Pastor, wala ba tayong worship? Anong worship? Yung praise and worship. Kasi ang alam nilang worship, yung maawit lang. Pagka-preaching na, hindi na worship. Kung ikaw ay nananalangin sa Panginoon, when we pray inside the church, we are worshiping God in the church. Amen? Amen. When we are hearing the Word of God, we are worshiping the Lord. Amen. When we sing from the hymnals, mga kapatid, we are praising the Lord. We are worshiping Him in spirit and in truth. Kaya nga po, sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, you ought to behave thyself in the house of God. At ang desire, dapat ng isang mananampalataya, nasa loob ng gawain ng Diyos. Kung ano po ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, let us see it. Doon po sa tinatawag na pagpapahayag ng salita ng Panginoon sa loob ng church. Sabi niya rito, the pillar and ground of truth. At sana po'y makita ho natin ito sa ating pong mga kanya-kanyang mga iglesia, mga kapatid, na mapag-aralan natin ng gusto. Tayo po ay we must dig the well. Amen? Amen. In the Old Testament, sila po yung nagdidig ng well. Why? Because of water. And the Word of God is a representation po ng tubig yan. Nagbibigay po yan ng quench, ng tinatawag na ng uhaw at ng gutom, at nagre-refresh po sa atin mga kapatid sa pamamagitan ng tinatawag na pag-i-enjoy dito po sa salita po ng Panginoon. So this is one thing that we must desire doon po sa loob ng tahanan ng ating Panginoon. Tayo po ay magpatuloy sa kanyang gawain. At ako po ay natutuwa na tawag dito, meron talagang continuation, Amen. From Muntinlupa, yung aming pong tracing is Cavite, tama po ba? Tapos napunta ng Pigdig, mga kapatid. At yan po ay makikita ng ating future generation na meron talagang pinagmulan. Amen? Amen. Hindi doon sa mga kiniklaim ng iba. Marami yung nagkiklaim. Alam ko, kami niyan, hindi, kami may-ari niyan. Ang tunay na makapagsasabi, mga kapatid, ay walang iba kundi yung mga tao ng Panginoon inside the house. Amen. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen. Amen.